Bayanihan ang namayani sa komunidad ng Mamburao, Occidental Mindoro sa gitna ng sunog. Mga nasaktang OFW sa lindol sa Taiwan inabutan ng financial assistance mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mga e-trike na ipinapasada sa Pasay City, titigil na sa operasyon simula April 15. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Aalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo patungong Washington DC upang makipagpulong kila US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatalakayin sa pulong ang pagpapatibay sa relasyon ng tatlong bansa. Kabilang sa pag-uusapan sa trilateral meeting ang issue ng seguridad sa Indo-Pacific region. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. Of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Isang joint vision statement ang ilalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at United States President Joe Biden pagkatapos ng trilateral meeting sa Washington DC sa April 11. Ayon kay Department of Foreign Affairs Acting Deputy Undersecretary Hans Mohamed Siriban, kabilang sa matatalakay ng dalawang lider ang ukol sa mga insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA official, hindi maiwasang matalakay ang tensyon sa West Philippine Sea dahil bahagi ito ng usaping pang-ekonomiya na maaaring nakakaapekto na sa rehiyon. The security environment will also have to be taken into consideration because for economic resilience and economic growth to happen, we will also have to take into account the peace and security of the region. Sa kabila nito, nilinaw ng DFA na walang kaugnayan sa China ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. This trilateral cooperation is not directed at any country. It is really a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. Kabilang rin sa mapag-uusapan ng tatlong bansa ang ukol sa teknolohiya, clean energy at climate change. Ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pang inaasahan na malalagdaang kasunduan ng tatlong bansa. Bukod sa Trilateral Leaders Summit, dadalo rin si Pangulong Marcos sa ilang pagpupulong kasama ang mga negosyante sa Estados Unidos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binatikos ng isang dating opisyal ng Duterte administration ang panawagang imbestigahan sa Senado ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Pero para sa isang mambabatas, maigi lang na magkaroon ng pagdinig sa issue para maging malinaw na walang bisa at hindi nakatali ang Pilipinas sa naturang kasunduan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Ako pinatawag ako, bakit man hindi? He's a former president, sir. Ayun, hindi ko alam. He has to answer that for himself. Tinawag na publicity ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nakaambang investigasyon sa Senado kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Naghain kamakailan si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ng resolusyon na layong maimbestigahan ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publicidad lang yun. In aid of grandstanding. Sa kabila nito, handaan niya ang dating opisyal na humarap sa pagdinig sakaling ipatawag ng Senado. Gayunman, hindi siya sigurado kung handa rin si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ito na walang anumang kasundo ang pinasok ang dating Pangulo kaugnay ng West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. So lahat yun. Nakausap din umano niya ang dating Pangulo kagabi at inalala ang naging pulong nila noon kay Chinese President Xi Jinping kung saan binanggit umano ni Duterte ang 2016 arbitral ruling.
Sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, guhukay kami ng hanap. Kumaga, gagamitin natin yung whatever natural resource we can find. Yes, yes. Nagulat kami sa reaction ng mama, nung kabila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero mo trouble. Ang nagsalita po, Si President Xi. siya mismo. Oh. Sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, edi let's have peace. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, maigi na rin mapag-usapan ang issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyan, basta't mga ganyang scenario, void na po yan. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa, that is void. Kaya nga mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anyay maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sagot naman ng dating presidential spokesperson. Well, ang ebidensya nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines, no new development 2017. Lalabas lahat yan. Alright. So hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala naman sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas mapayapa yung relasyon ng Pilipinas at China ng mga araw na yan. Horin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Philippine Statistics Authority na walang nangyaring data leak sa National ID System. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng PSA na matapos ang isinagawang pag-imbestiga, lumabas na wala namang nakompromiso ng mga impormasyon sa National ID Database. Muling tiniyak ng PSA na may maayos na security at integrity ang Philippine Identification System. Samantala, binawi naman ng Deep Web Connect ang nauna nilang pahayag kung saan sinabi ng mga ito na nagkaroon umano ng data leak sa Philippine Citizen ID. Humingi rin ito ng paumanhin sa hindi pag-verify para ilabas ang nasabing impormasyon. Nagpalabas naman ng abiso sa publiko ang National Home Mortgage Finance Corporation hinggil sa umano'y posibleng data breach na nagtatangkang i-access ang kanilang application system. Ayon sa NHMFC, sa ngayon ay iniimbestigahan na nila ito at nakapagsumite na rin ng breach notification sa National Privacy Commission. Nauna nang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology ang nangyaring hacking sa nasa 2 terabytes data ng Department of Science and Technology. Sa ngayon ay patuloy pang nire-resolba ng mga otoridad ang nasabing data breach. Ilang commercial establishment at bahay ang nasunog sa Mamburao Occidental, Mindoro noong Miyerkules, April 3. Sa gitna na nangyaring sakuna, namayani naman ang bayanihan ng mga residente sa komunidad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nanalasa ang isang sunog sa Barangay 7 sa bayan ng Mamburao, Occidental, Mindoro noong Miyerkules, April 3. Sa tindi ng apoy, ilang establishmento at bahay ang napinsala. Malapit lang ang pinangyarihan ng sunog sa gasoline stations at palengke. Iilan lang din ang fire trucks sa bayan. Kaya naman upang mapigilan ang lubhang pagkalat ng apoy, nagbayanihan na ang mga residente. Mano-mano nilang kinargahan ng tubig ang fire truck. Tila relay ang pasahan nila ng timba ng tubig mula sa ilog upang hindi na umalis sa pwesto ang rumoresponding fire truck upang mag-refill. Ultimo po yung mga nakasapatos,
nakapantalon, tumalon na po sa ilog para magsalok ng tubig. Doon po namin nasubukan yung bayanihan. Matanda, bata, naka-uniforme. Mayroon ding nagpahiram ng water pump na kinonekta sa ilog upang mapabilis ang pagkakarga ng tubig. Yung tao po, 95% gumagalaw instead of mag-live, mag-video, wala po. Kumbaga, napakalaking tulong po ng community volunteers that time. Proud naman sa kanyang mga kamunisipalidad ang Barangay Kagawad na si Pax na ilang taon na ring community volunteer. Dahil sa bayanihan ng mga taga-Mamburao, naiwasang lumobo ng husto ang halaga ng pinsala ng sunog sa kanilang barangay. Wala ring nasugatan sa fire incident. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada ang Transport Group ng Manibela bilang pagtutol sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, isasagawa ang tigil pasada sa darating na April 15 at 16. Nauna nang inanunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hanggang April 30 na lamang ang deadline ng franchise consolidation at hindi na magkakaroon ng extension. Bago ito, makailang ulit na rin na-extend ang deadline ng LTFRB para sa franchise consolidation. Nagkausap na sa telepono sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi ipinahayag na American President ang kanyang pagkadismaya sa pagkamatay ng mga aid workers sa Israel dahil sa airstrike. Ito ang balita ni Sonny Cos. He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action. Nakadepende sa magiging aksyon ng Israel sa Gaza ang lawak ng suporta ng Estados Unidos sa naturang bansa. Ito ang binigyan din ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang 30 minutong pag-uusap ngayong araw sa telepono. Ayon kay US State Department Secretary Anthony Blinken, sinabi ni Biden kay Netanyahu na hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng mga sibilyan at aid workers sa nangyaring airstrike. He made clear the need for Israel to announce a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. Sinabi naman ni White House spokesperson John Kirby na nais nilang makita sa lalong madaling panahon ang mga pagbabago sa hakbang ng Israel para maging mas maayos ang kalagayan ng mga mamamayan sa gitna ng sitwasyon sa Gaza. It's not just about the announcement of concrete steps and changes in their policies, but it's the execution of those announcements and those decisions and implementing them. And so we obviously will watch closely and monitor how they do on the commitments that they make. And as I said earlier, if there's no changes to their policy and their approaches, then there's going to have to be changes to ours. Sa huli-muling ipinaalala ng Estados Unidos sa Israel ang kahalagahan ng ceasefire at pagpapahalaga sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan na muli ng Israel ang 2 humanitarian routes patungong Gaza. Ayon sa Israel Security Cabinet, inaprubahan ang temporary reopening ng Erez Crossing at Ashdod Port para sa humanitarian deliveries. Gayunman, hindi pa malinaw kung paano ito maisasagawa. Isinara ang mga naturang ruta mula na umatake ang Hamas noong October. Ang announcement na ito ay ginawa ng Israel matapos magkausap sa telepono sina US President Joe Biden at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng airstrike na ikinamatay ng mga sibilyan at aid workers. Isa pang Pilipino ang naiulat na sugatan matapos na tumama ang 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan noong Miyerkules. By sa post ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, sa social media platform na X, kinumpirma nito na isa pang Pinay OFW ang nagtamo ng head injury matapos na mapagsakan ng debris noong kasagsagan ng lindol.
Sa ngayon ay stable na ang kanyang kondisyon at patuloy na ginagamot ng mga doktor. Base sa update ng Taiwan authorities, umakit na sa 10 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa malakas na lindol habang patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operations upang mahanap at masagip ang iba pang mga biktima ng kalamidad. Inabutan ng tulong ng iba't ibang sangay ng pamahalaan ang mga overseas Filipino worker sa Taiwan na nasaktan sa nangyaring lindol noong Miyerkules. May pagpulong naman si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III sa mga Filipino community leader ngayong hapon para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang hapon, Ryan. Kumusta na ba ang mga OFW natin na nasaktan sa lindol? Meron pa bang nasa ospital sa kanila? June, sa ngayon na maayos na ang kanilang kalagayan. Meron na lamang isang nasa hospital. Yun nga ang isa sa dalawang pinuntahan nila Chairman Bello kanina. Ito yung hinimatay noong kasagsagan ng lindol. At hanggang ngayon nasa hospital pa siya. Pero maayos na yung kanyang kalagayan. Inaantay na lamang kung kailan siya madi-discharge. Personal na pinuntahan ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III ang mga overseas Filipino workers na nasaktan sa nangyaring lindol sa Taiwan noong Miyerkules. Kasama ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs. Personal na inalam ni Bello ang kalagayan ng mga OFW para iabot ang tulong ng pamahalaan. Binigyan ng cash assistance ang mga sugatang OFW, 30,000 new Taiwan dollars mula sa DMW, 10,000 NTD mula naman sa MECO at 5,000 NTD mula sa OWA. 4 na OFW ang nasaktan. Ang isa ay nananatili pa rin sa pagamutan hanggang ngayon. Pero maayos na ang kanilang mga kalagayan. Ayon kay Bello, maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon sa Taiwan. Okay naman, high spirit naman sila. Nagkwekwento sila kung ano nang ginawa nila nung nagkaroon ng lindol, ganon. Okay, high spirit. Ngayong hapon, nakatakda namang makipag-usap si Chairman Bello sa 4 na pong leader ng Filipino community mula sa iba't ibang lugar sa Taiwan. Aniya sila ang mga pagunahing nakakatulong nila para malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Taiwan. Unang-una, alamin namin ang kalagayan nila at alamin din namin meron silang alam na kababayan pa natin na naging nasaktan o naapektuhan dahil sa lindol. Saka param din namin yung utos ng Pangulong Bongbong Marcos na bigyan sila ng tulong at kung ano man ang pwedeng itulong sa kanila parating sa kanila. Umaasa si Bello June na wala nang nadamay na iba pang Pilipino sa lindol bukod sa 4 na nasaktan. Bukas, nakatakda naman silang magtungo sa epicenter ng lindol para kumustahin ang ating mga kababayan at mabigyan din ng tulong ang isa sa 4 na nasaktan. Ayon kay Chairman Bello, bagamat naparalisa ang serbisyo ng tren, pero sa ngayon ay balik operasyon na at hindi rin nagkaroon ng power interruption doon at normal na ang sitwasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Oo, Ryan, yung sinasabi mo ngayon, ito yung mga nasaktan na puntahan na nila. Pero yung iba pa nating mga kababayan na malapit sa epicenter ng lindol nung nakaraan, kumusta sila doon? Paano sila, saan ba sila tumutuloy ngayon? Paano yung kanilang komunikasyon? Maging yung kuryente doon, maaaring hindi pa nare-restore yung power doon, Ryan. June, bukas pa nga ay pupuntahan nila Chairman Bello itong epicenter kung saan nandoon yung isa doon sa 4. Pero doon sa lugar na malayo doon sa epicenter kung saan nandoon yung ibang mga nasaktan ay sa ngayon ay maayos naman daw ang kanilang sitwasyon. Pero bukas aalamin natin, mag-a-update pa rin tayo kung kamusta yung mga kalagayan ng ating mga kababayan doon sa mismong epicenter. Pero ayon sa ulat
ng MECO, bukod dito nga sa 4 ay wala silang naitatala na iba pa. Kaya nga nagpatawag sila ng meeting doon sa mga community leaders, mga Filipino community leaders doon sa iba't ibang lugar ng Taiwan. Baka sakaling meron pang mga kababayan tayo na mga Pilipino na hindi nila nalalaman na nasaktan o unaccounted, ay malalaman nila mamaya sa kanilang mga pagpupulong. Oo nga, Ryan, kasi mahalaga yan dahil nga pagkakatatapos lamang ng lindol, siyempre hindi natin na kumbaga yung linya ng komunikasyon at kuryente ay kumbaga mahirap yun para sa kanila kasi iba nga daw doon sa kotse na lamang natutulog dahil may mga aftershocks pa rin na nararanasan. Hindi pa sila bumabalik sa kanilang mga tirahan, Ryan. Tama yun, June. Kaya nga bukas sa pagpunta nila doon sa mismong epicenter at magandang balita naman dahil yung epicenter mismo nasa 1,400 lamang, June, yung mga OFW na nando doon. Karamihan kasi yun ang bulto ng OFW nandito sa bandang bahagi ng northern part ng Taiwan at dito sa southern part ng Taiwan. Pero yung mismong epicenter, nasa mahigit 1,000 at naraan lamang yung ating mga kababayan doon, June. Pero kahit nasa 1,400 lamang yun, Ryan, talagang dapat masiguro natin na talagang ligtas sila pa rin at talagang meron silang nakakain na maayos o meron silang kumbaga natutuluyan na maayos, Ryan. Oo, tama yan, June. At yan nga ang ating alamin sa kanilang mga pagdalaw at pakikipagpulong sa iba pa nating mga kababayan. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagwagi ang Senate Lady Defenders at COMELEC suffragettes at Judiciary Justice Servers sa preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco, Manila kahapon. Ito ang balita ni Harry Ilagan. And that's lifted high, lie again. Down the middle, and the first point off a spike. Exactly, so why not play porcento for a while? Ira is around. Ira go. Di ba yung hulog-hulog? Yung malachisain sa reso stand is in play. Matapos ang maksyong labanan ng UNT Volleyball League Season 2, preliminary noong March 13 na ginanap sa Paco Arena, Manila, balik hardcourt ang liga ng mga public servants para sa Win in Sports, Win for Charity na hatid ng UNTV. Sabas. And it's dead in the Nagwagi sa first game ang Senate Lady Defenders kontra sa SS Suspension Protectors sa 3-2 sa score na 19-25, 25-23, 25-22, 20-25 at 9-15. It's inside. Saan ang mga kalaban? Hanggang bukas tayo rito! Tinanghal na best player of the game si Menchi Tubiera ng Senate Lady Defenders. Tubiera is one of the 4 imports, of course, for the Senate. Sayang naman yung pinapractice namin araw-araw kung hindi namin gagalingan, di ba? Susuklian namin yung mga pagod na ginagawa namin sa araw-araw, syempre. Sa second game, panalo naman ang COMELEC suffragettes sa sagupaan sa hardcourt laban sa PNP Lady Patrollers. Unahan lang daw sila sa set, but Coach Ricky Marcos really commends the sa score na 19-25, 21-25, 25-13, 25-19 at 12-15. Habang tinanghal bilang best player of the game si Danica Genrauli ng COMELEC suffragettes. Nasasama yung spirit ng mga teammates ko, hindi talaga nawawala, and yung mga support ng management and saka coaches namin, ano lang talaga, tibayan lang talaga ng loob sa court. Basketball team, of course, is known as the Magis. Oh! Back row unable. In the meantime, Judiciary sets up this. Nakuha naman ang Judiciary Justice Servers ang panalo kontra DFA emissaries sa third game sa 3-1 sa score na 25-16, 25-13, 19-25 at 25-19. Napiling best player of the game si Alarni Pesebre ng Judiciary Justice Servers. Kailangan masaya lang sa loob ng court, kailangan mag-ingay, at saka nagtutulungan talaga sa loob. Walang sisiyan. Abangan ang susunod na game ng mga public servants
sa paghaharap ng AFP at BFP. COMELEC versus Senate at SSS kontra Judiciary sa dadating na April 7, 2024 sa Paco Arena, Manila na magsisimula ng alas 12 ng tanghali. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kulang ang mga pampublikong transportasyon kaya dumarami ang mga e-bike at e-trike. Kaya ayon sa isang Sustainable Transportation Advocate Group, mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno na maging maayos ang transport system kaysa pagbawalan ang mga e-bike at e-trike sa major roads. Samantala, ang mga e-trike na ipinapasada sa Pasay City, ihinto na lang ng operasyon dahil sa light e-vehicles ban na ipatutupad simula April 15. Ito ang balita ni JP Nunez. Itong popularity ng e-trikes, ito ay sintomas lamang ng patuloy na kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay ng isang pangunahing pangangailangan ng mga tao ng transportasyon. Naniniwala ang Sustainable Transportation Advocate Group na Alt Mobility PH na bigo ang gobyerno na makapagbigay ng isang komprehensibong sistema pagdating sa pampublikong transportasyon. Resulta nito ang kakulangan sa mga pampublikong transportasyon kaya naiipon sa kalsada ang mga pasahero lalo na ang mga empleyado. Dahil dito kaya naglilitawan ang mga e-bike at e-trike na ginagamit na rin ngayon sa pagko-commute dahil hindi naman lahat sa Metro Manila ay may sariling sasakyan. Kadalasan ng mga gumagamit ito, mga magulang na nagdadala ng kanilang anak sa eskwelahan, mga Pilipino na nagpupunta sa palengke, nagpupunta sa trabaho. Nakikita natin nasa 88% ng Metro Manila ang walang pribadong sasakyan. So pinahihirapan lalo ng MMDA. Ayon sa grupo, inaasahan nilang magsisiksikan na naman sa mga terminal at dadami ang pasaherong mag-aabang sa kalsada kapag sinimulang ipagbawal ang mga e-bike at e-trike sa mga major roads sa Metro Manila. Inaasahan namin na mas mahihirapan palalo yung mga ordinaryong Pilipino sa kanilang pagko-commute. So mahirap na pahihirapin palalo. Sa Pasay City, may mga e-trike na hindi naman rehistrado ang nagsasakay ng mga pasahero. Tila nakikipagpatintero lang sila sa mga personnel ng MMDA at ng Pasay LGU kapag nagkakaroon ng hulihan. Oo, illegal Talagang nakakaubiyahe lang para makakakuha ng pangkain. Nahuli talaga kami pag nahuli kami, ito, i-pounding. Pag sakaling malayo pa lang yung mga huli, nakikita namin nandyan tumatakbo na kami, ipapasok sa loob. Alam niyo naman, napakataas din ng tubos nito, lalo na sa Pasay. Paliwanag ng mga kolorom na e-trike driver, sinasamantala lang nila ang pagkakataon dahil sa dami ng mga pasahero mula sa Baclaran, MRT at Rojas Boulevard. Pero dahil alam nilang bawal na sila sa major roads simula April 15, ititigil na rin umano nila ang ganitong hanap buhay dahil hindi na rin naman sila makakadaan sa EDSA at sa Rojas Boulevard kapag maghahatid ng mga pasahero. Kaya nananawagan ang mga ito na sana'y maikonsidera rin na magkaroon sila ng sarili nilang rehistro para magamit ang e-trike sa pamamasada. Bakit ipinagbabawal daw kami? Wala naman daw usok to. Dapat bigyan daw kami ng permanenteng biyahe na paparehistro naman. Talagang titigil muna kami paghahanap buhay sa mga ganito. Bawal yung nasa highway, hindi na kami lalabas. Siguro babalik na kami sa dati naming hanap buhay na padyak. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tuloy na talaga ang pagbabawal sa mga light e-vehicles sa major roads simula sa April 15 at wala na ring dry run na gagawin. Noong Miyerkules sa pagpupulong ng Gabinete ng Pangulo, pinagsusumite nito ang mga kalihim ng kanilang rekomendasyon upang malutas ang matinding traffic sa Metro Manila. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, gumagawa ng effort ang Pangulo para magkaroon ng improvement sa transportation system sa bansa. Kabilang na dito ang construction ng subway, expressways at mga tulay.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bigas hanggang sa buwan ng Hulyo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ang isa sa mga nakapag-ambag sa pagbilis pa ng inflation nitong nakaraang buwan. Ngunit ayon sa ilang mga nagtitinda ng bigas sa palengke, bumaba ang presyo ng bigas ngayong Abril. Ito ang balita ni Jed Neresina. So ang expectation, it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect, unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. Inaasahan pa ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng rice inflation hanggang Hulyo. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Claire Mapa, simula Enero pa lang ngayong taon ay talagang pataas na ang presyo ng bigas sa merkado. First, yung bigas, we've been discussing this since January na press conference for inflation. Talagang packet siya ng packet. Paliwanag niya na dahil ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa world market. May epekto ring dala ang El Nino, lalo at may ilang mga taniman ang naapektuhan nito. Ang nakikita namin, based on responses ng mga farmers natin, medyo mixed tayo. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila, yung water. Doon sa mga may access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila. Pero doon sa ibang areas naman na walang access, may mga nagre-report na may mga damages. Para sa presyo ng kada kilo ng regular milled rice, tumaas ito ng 1.3% kung saan ngayong Marso ay nasa 51 pesos na kumpara sa 50 pesos kada kilo noong Pebrero. Mula 55 pesos naman noong Pebrero, ang presyo ng well-milled rice ay tumaas ng 0.9% o nasa 56 pesos na ang kada kilo nitong buwan ng Marso. Maliit naman ang taas presyo sa special milled rice na nasa 0.5% lang. Pag tumataas yung presyo ng bigas, talagang malaki yung contribution niya. Sa overall inflation natin, sa all income na 3.7%, ang rice inflation ay nag-contribute ng 1.8 percentage points, mga 48% ng overall inflation. Batay sa ulat ng PSA, bumili sa 3.7% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Marso kumpara sa 3.4% noong Pebrero. Ito na ang ikalawang sunod na buwan ng pagtaas na tumaas ang inflation rate sa gitna ng mas mabilis ding pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon. Ayon sa PSA, pangunahing nakaimpluwensya sa pangkalahatang inflation uptrend nitong Marso ay ang pagtaas sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Pero ayon sa ilang nagtitinda ng bigas sa palengke, hindi pa nila gaanong ramdam ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa katunayan, ay bumaba pa raw ito kumpara noong mga nakaraang buwan. Paganihan ng katulad ng mga bandang March, medyo bumaba na yung bigas. Bumaba naman yung palay natin ng March, April ngayon. Hindi naman siya tumataas nga, bumaba naman siya. Malaki na yung binaba. Kunyari, nagbebenta kami ng sa 25 kilos, ng pinakamatas nun is 1.6. Ngayon, nakakapagbenta na kami ng 1.5 o 1.450. Tapos yung pinaka-special rice namin, nagbebenta kami nun ng 1.4. Ngayon, nakakabenta na kami ng 1.350 to 1.3. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at isa ng ganap na batas, ang Republic Act 11993 na layong hatiin ang Barangay 176 sa 6 na magkakahiwalay na barangay. Ang Barangay 176 ay mas kilala bilang Barangay Bagong Silang sa Caloocan City na siyang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng bagong batas, hahatiin ang Barangay Bagong Silang sa Barangay 176A hanggang Barangay 176F kung saan magkakaroon rin ito ng territorial boundaries. Inaatasan din
ang Commission on Elections na magsagawa ng plebisito sa Barangay 176 70 araw mula sa effectivity ng batas. Magtatalaga rin ng mga interim barangay officials na kakatawan sa 6 na hinati-hating mga barangay na i-appoint ng alkalde ng lungsod. Iiral ang implementasyon ng bagong batas 15 araw matapos itong maipalathala sa official gazette at mga pahayagan. Nakalabas na ng ospital ang kauna-unahang tao na tumanggap ng genetically modified kidney transplant mula sa isang baboy. Pinauwi na ng mga doktor sa Massachusetts General Hospital ang 62 taong gulang na si Richard Rick Slayman matapos ang operasyon noong March 16. Ang naturang pasyente ay may end-stage kidney disease at nangangailangan ng organ transplant. Itinuturing na tagumpay ng mga doktor ang kanilang ginawa. Dahil sa ngayon ay maayos nang gumagana ang kidney ni Slayman at hindi na nangangailangan ng dialysis. Hindi malayong maging pare-pareho ang pangalan ng mga mamamayan ng Japan sa susunod na 500 taon. Ito ay base sa pag-aaral kung hindi mababago ang kasalukuyang batas na may kinalaman sa paggamit ng apelyido. Lumabas sa research na kung patuloy na igigit ng Japan na dapat iisang apelyido lamang ang gagamitin ng isang mag-asawa, bawat tao sa bansa ay tatawagin na lamang na Sato-san pagsapit ng 2531. At kung sakaling magkatotoo ito, maaari ding kailanganin na tawagin o kilalanin sila sa pamamagitan ng numero. Batay sa listahan, nangunguna ang Sato sa mga Japanese surnames na may tinatayang nasa 125 million ang gumagamit. Sinundan nito ng Suzuki at pangatlo naman ang Takahashi. Patok sa mga car enthusiasts at maging sa spectators sa 2024 New York International Auto Show na isinasagawa sa New York City, USA. Tapok dito ang e-vehicles at coolest cars. Ito ang balita ni Danica Santos. Isa sa mga most awaited event dito sa US ay ang New York International Auto Show kung saan ay dinarayo ito ng libu-libong tao kada taon. Andito tayo ngayon sa Javits Center sa New York City kung saan ay masasaksihan natin ang kakaiba, makabago at kamangha-manghang disenyo ng mga sasakyan. Akit-akit sa mga car enthusiasts ang sinasabing mga cutting edge of the future o ang mga kakaibang kotse na may makabagong features at pati na rin ang driving experiences na ina-offer sa event. Well, I've been coming to the car show for the last maybe 10 years, outside of the pandemic, but it's always good to come out, see what's the cutting edge of the future, see what's, everything is electric now, so I'm pretty sure we'll be doing away with gas at some point. All the driving experiences. You get a simulator over here, over there, and they're all very interactive. Everywhere you go, they want you to do something. So far, this is my first year, but I'll be coming back. Iba't ibang mga car manufacturer ang nasa event upang ipakita sa publiko ang kanilang bagong gawang mga kotse, katulad na lamang ng Ford, Nissan, Toyota, at iba pa. And behind me is the all-new Nissan Kicks. 2025 Kicks, it's all new and has a lot of cool features on it, including now all-wheel drive. So that's different. It's got a moonroof, two 12.3-inch screens, a lot of tech and safety to go along with it. So it really is going to stand out in this segment and offer this great value and this balance between fuel efficiency, technology, and space. Isa sa agaw atensyon sa auto show ngayong taon ay ang car Macavea na nagkakahalagang $1.2 million at limitado lamang ang produksyon nito. At sa sobrang ganda nga nito ay naibenta na ang isa kagabi.
kabilang naman sa pinakita ng Ford ang kanilang 2025 Mustang GTD na kayang abutin ang 800 horsepower at mayroong carbon fiber body panels na makakapagpababa ng weight at center of gravity nito na makakatulong sa responsiveness ng kotse. Kasama rin sa feature na sasakyan na ang 498 horsepower all-wheel drive 2024 Chevy Blazer EV Police Pursuit na kayang umabot sa 16 miles per hour o halos 96 kilometers per hour sa loob lamang ng halos 5 segundo. Ayon kay New York Auto Show spokesperson Lisa Barrow, naging attraction sa event ngayong taon ang iba't ibang klase ng mga kotse, partikular na ang mga gas, hybrids, at maging hydrogen-powered cars. Attendance will probably be, will definitely be in the hundreds of thousands. And I think one of the big draws is the variety of vehicles. I mean, gas-powered, hybrids, full electrics, even hydrogen. There's a hydrogen car on the floor. So it's a very cutting-edge show with all the latest things and a great look at future vehicles as well. Hanggang sa April 7 patatagal ang New York International Auto Show. Kaya naman sa mga nais na makapanood ay maaari kayong maka-avail ng kanilang ticket sa kanilang website. $22 para sa mga matatanda, $8 naman para sa mga bata, at para naman sa mga 2 years old and younger ay libre. Tiyak na magiging sulit ang inyong experience, hindi lamang sa mga car enthusiasts, kundi sa buong pamilya. Danica Santos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May balak ba kayong bumili ng bagong sasakyan? Baka nais nyong munang pumunta sa Manila International Auto Show para tignan at makita ang mahigit 30 car brands na pwedeng pagpilian. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Nagpasimula na kahapon ang annual largest auto show sa bansa, ang Manila International Auto Show 2024. The MES 2024 is the biggest because we're doing it in 2 mega venues. So one is the World Trade Center and one in SMX Manila. Basically, we'll be featuring a lot of brands. Currently, we have 30 brands that will be showcasing their latest products, their latest models. Back-to-back din ang new car launches ng iba't ibang mga brands like Subaru, Changan, Bike, Chevrolet, MG at iba pa. Mayroon ding mga bagong sasakyan na maaring masubukan ng ating mga kababayan. For MES, normally we feature the EVs. We have some outdoor activities as well. So we also have test drives. And we also have some like safety seminar. Alamin din ang 15 pinakabagong new car brands na kapapasok lang sa bansa. Maging latest sa mga electric cars ay tampok din sa Manila International Auto Show. I think in terms of sustainability, the EV segment will definitely increase, and I think there are mainstream brands who's also venturing into different EV products also. Mapapanood din ang pambihirang galing ng Guinness World Record holder stand show na si Russ Swift. Tatagal ng 4 na araw ang Manila International Auto Show 2024 mula April 4 hanggang April 7 sa World Trade Center at SMX Manila mula 10 a.m. to 9 p.m. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkasunod na na balita tungkol sa mga sasakyan yun eh. Yung isa, gusto nung medyo lumayo-layo ka na onte sa New York. Meron naman dito sa Pilipinas. Hindi nagpakabog si Brian Evangelista eh. Meron din sa sa may bandang MOA area. At saka sa MOA area at saka sa may World Trade Center. Sabayan dalawang yan. SMX no?
SMX yung isa. Actually, dati, kasi ano rin Meron ba kami kang pwesto doon? Kung gusto kumukuha kami. Kaya lang mahirap, kaya aware ako dyan sa event na yan. Dati lagi sila sa World Trade, pero this year, mas malaki sila kasi 2 venues simultaneous. Kaya yung mga car enthusiasts talaga, mas marami silang makikita sa sasakyan. Marami na ngayon. Bukod pala sa electric vehicle, no? Electric vehicle, nauso na rin pala yung hydrogen. Hydrogen cars? Ibang klase, no? Kasi parang mahirap daw pagka-electric lang eh. Dalawa lang yung mga charging station, bibihira. Oo. Yung hydrogen daw, matindi daw yun. Hindi. May ano na ba yan? Meron na available dito sa Pilipinas? Parang wala. Hindi ko lang alam kung meron na. Sa ibang bansa meron. Yung kilalang Japanese car manufacturer meron eh. Yun daw ang tatalo doon sa mga hydrogen cars. Electronic vehicle. Meron na. Pero meron na ba sa Pilipinas? Meron na. Makabili nga bukas. May ano rin ba yan? May exemption din ba yan sa Saan? sa coding? May exemption din pa sila sa coding? Ganun ba? Hindi ko alam. Tinatanong ko, meron ba? Parang wala kasi. Pag dumadami sa akin, nagkakaroon ng build-up, di ba? Kasi di ba ang e-vehicles exempted sila sa coding? Ganun ba? Alam ko, exempted sila sa coding. Parang kasi yun yung... Para bumili sila? Bumili sila kasi environmentally, environmental friendly daw sila. So, yun yung parang, kumbaga, positive less side usok of nga that. naman. Pag nasa kalsada sila, walang usok. Oo. Walang usok, walang emission. Meron silang mga ganyang klase na advantages kumpara dun sa mga usual cars na nabibili. So, I'm just wondering kung ganyan din si hydrogen. Bili nga bukas din. Kasi alam mo, balitaan mo ako magkano. Hindi pa lang tayo overtime, no? Kasi alam mo, naaapektuhan pala, base sa experience ko, naaapektuhan ng init ng panahon, yung performance din ng ating mga sasakyan. Inahihirapan yung ibang component. Bawa, umalis ka ngayon, medyo okay pa. Habang tumatagal, pagka-tirik na tirik ng araw, nahihirapan din yung compressor, yung ibang mga parts ng sasakyan, kaya nahihirapan yung makina sa pag-produce din ng kuryente. So, sa experience ko yan, hindi naman hindi naman ako mekaniko, pero yun ang na-experience ko. Mas lumalakas ba ang konsumo? Siyempre. Pag gano'n. Malakas sa konsumo ng gasolina. Pag gano'n, nahihirapan yung mga ibang components niya. Yun, bibili na bagong kotse. Mas madali. Ito na. Monica, ang ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend na kagad tayo. Salamat po at shout out kina Alvin Deborah. Yan, si June Marie Consolado. Yan, si Ricardo Policarpio E. Diaz kompleto Gayon din kay Henry Serrano, Elorde, Breeze, at kay Nika. Maraming salamat po. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 2:22 na nagsasabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.